O, isa pang fake news. Ito naman, para at least alam natin itong mga fake news. Ay, hindi pala. Sorry. Ito. Kampanya pa lamang, pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger, pinagkakalat na wala naman daw kanyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. ₱20 kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng nunay kumakandidato sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero restback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa ₱20 ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger. Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging ₱20 na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay... Yan yung nilulusot, di ba? So sinasabi ngayon itong Ensimada vlogger na ito, nakatago yung muka, alatang hiyang-hiya sa ginagawa niya o baka naman dahil trabaho lang. Hindi ko maintindihan, ano? May virus ho ba yung camera? Pag napanood po ba ng may COVID yung camera ninyo, mahahawa kayo? Yung video nyo? Talaga nakatakip pa yung mukha eh. Kung mahihiya rin naman kayo sa sasabihin ninyo at wala rin naman kayong yag balls, huwag na kayo magsalita. Magkulong na lang kayo sa bahay nyo, mag-Netflix na lang kayo. Para kayong si yung isang nagpapatawa na prostrated na flip-topper. Nagtago pa yun, nabuking tuloy. Halal na Pangulo. Inalam po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng statement ang partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang ₱20 kada kilo kung saan siya ang mananalo sa hot. So sabi nga daw, ito, tiniyak ng ni President Bongbong Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20. Ang naglabas po niya ang partido niya. So malinaw pa ho sa malinaw. Hindi ho yan dream, hindi ho yan ang hope ni Marcos, yan po ay pangako ni Marcos. Malinaw ho. Hindi lang ho yan. Hindi lang yung sariling partido na nagsabi ha. Yung ito baka sabi na hindi, partido lang niya nagsabi. Hindi, yun lang ang naglabas. Ibig sabihin, sinabi mismo ni Marcos yun sa kanila, tiniyak ng PFP Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na magkakaroon ng murang bigas. Hindi pa lang yan, may iba pang mga news. Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos. Ayan din, So mga report na naglabas din tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas kapag siya ang maging Pangulo. Dito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos na mismong DA nagsabi na pinamumunuan ni Marcos. Sila ay nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito. Hopeful na matutupad ang pangako. Hopeful na matutupad ang pangako. Hindi sinabing hopeful na matutupad ang pangarap. Pangako talaga. Na mapababa ang presyo sa ₱20 kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang Hindi natin dinidiin dito si Marcos na hindi niya matutupad. Hindi yan ang problema. Bago tayo magsalita ng fake news, linawin natin, ipinangako talaga yan. Now, we criticize the government pag hindi sinusunod. Pero pag may ginagawang mga steps para masunod, suportahan natin, tulungan natin. Suportahan. Pero, pag sumasablay, banatan. Pero wag nating ibahin yung kwento na meron talagang pangakong 20. Kasi ang problema sa atin, dahil hindi pa napapatupad, pinalulusot na natin. Na wala talagang pinangako. Meron talagang pinangako. Wag natin paikot-ikutin, merong pinangako si Marcos na may ₱20 na bigas. Ngayon, natupad pa? Hindi. Antayin natin. Tulungan natin kung sakasakaling merong magandang programa. Kasi hindi naman, baka akala ninyo dito sa channel ko sa Banat Bay, hindi yung porket pinangako ni Marcos,
ang wish ko hindi niya matupad yon para lumagpak siya sa tao. Hindi yun ang wish ko. Ang wish ko, matupad niya yung pangako na yun. Bakit? Para yung mga Pilipino, mababa ang makain. Ibig sabihin na bigas, ma-provide sa kanila. Hindi ako yung parang gago na, ayoko, gusto ko mag-fail si Marcos sa 20 pesos niya para mapahiya siya. Hindi yun ang gusto ko dito. Ang gusto ko matupad yung 20 pesos na bigas para matulungan ng ating mga kababayan. Let's check our motives and heart na hindi natin gustong mag-fail yung tao para lang masabing nag-fail siya. Ano tayo, silibayan? Negative na tao, toxic na tao. Hindi tayo dapat ganun. Dapat nga, ang natin, isipin natin, sige, tuparin mo yan 20 pesos, susuporta kami pag tama ginagawa mo. Pero pag mali, babanatan ka namin. Pero pag tama, susuporta kami. Bakit? Gusto natin makabili ang ating kababayan ng 20 pesos. Yun ang importante dito Efficient production ng bigas. Payo lang mga kapatid, maging mapanuri po tayo sa ating mga nababasa o napapanood online, lalo na po sa mga issue na nakaka-apekto sa atin at sa ating bansa. Ayan So sana malinaw na po ito sa atin. Talagang malinaw na merong ipinangakong 20 pesos. Aasa ba tayo? Ayoko sabi ko nga sa inyo, huwag niyo akong itulad doon sa ibang mga vlogger na kinukulayan. Ano ibig ko sabihin kinukulayan? Sorry pasensya na pero hindi ako yung ganong klaseng vlogger. Na ano ka ba? Anti-Marcos ka ba o pro-Marcos ka? Hindi ako ganun. Pro-Pilipino ko. Kung ano ang matutupad para sa Pilipino at anong ikagaganda ng mga Pilipino, dun ako. Kung matutulungan ni Marcos yung mga Pilipino, why not? Ano tayo? Dapat ba tayo? Pro-Marcos, anti-Marcos? Pro-Tulpo, anti-Tulpo, pro-Duterte? Hindi dapat ganun. Huwag ganun kasi naiinis na ako sa mga pasensya na yung pagiging panatiko natin, nalilipat-lipat lang. Naintindihan nyo? After kay Marcos, yung iba nalipat sa iba, tapos napunta dito, tapos lilipat ka nito. Ano yung taong pag-asa? Hindi ang taong pag-asa. Yung ginagawa nila, kailangan malinaw sa taong bayan. Malinaw ang ginagawa nila na maayos. I don't believe na magagawa ang 20 pesos ang bigas. Paniwala mo yan. Maski pangako noong halalan, hindi natupad ang problema, madaling bulahin ng tao. Ako, sabi ko nga sa inyo, feeling ko, it is impossible. Sa akin. Okay, bakit to? Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Pero, kung sinabi niya yon, ipinangako niya yon, kung nagawa niya, abay, papalakpak ako. Kung hindi niya nagawa, ay yari siya sa akin. Pinangako niya yun Yun lang, simple yun, di ba? Pero kung meron siyang gagawing mga steps na nakikita kong maganda, abay, bakit hindi ko purihin? Para naman matupad yung pangako na yun. At sino ba makikinabang? Mga Pilipino, di ba? Kaya naman naghihirap ang Pilipinas ngayon, kaya dumadami rin ang krimen Sa totoo lang, dahil nga sa gutom. Gutom ang mga Pilipino. Jemary Sakay, salamat po. Jemary. Tama, Jemary Sakay. Salamat po. Thank you very much. Sa akin, kahit hanggang kaduluduluhan. Sana bago matapos naman. Bira.